ang aming pamumuhay ay payapa. Walang tigil ang masaganang kalakalan sa mataang lungsod ng Puerto Princesa. Makikita ang mga taong magiliw na nagsisilbi sa lokal na mamamayan at mga turista. Ngunit may ibang kalakalang nakakubli sa liblib na bahagi ng Palawan. Ang pamumuhay ng IP ay dependent sa kalikasan, sa likas yaman. Kung kaya nga, nagkaroon ng Republic Act 8371, ang tinatawag na Indigenous People Rights Act, yung ipinanukalang Batas Republika, pabor sa sektor ng mga katutubo sa buong Pilipinas, tumutukoy sa kanilang rights, karapatan. When you come to rights, ako ang una kong punto is going to be on the competition over resources. And the anchor there is the resource base, i.e. land or the sea, the rivers, the mountains, the forests. Yun ang pinagkakaguluhan. Nakarelate ang kanilang pamumuhay sa kanilang ancestral domain. Mula sa dagat, may yamang dagat, may yamang gubat, may yamang lupa, may yamang sa impapawid. Patuloy na namumuhay yung ating mga kapatid na katutubo sa bundok. But definitely they have a good life there kasi ang ilog ang pinagkukunan nila ng kanilang potable source of water. Ang kagubatan ang pinagkukunan nila ng iba't ibang klase ng pagkain. So the point is that you do have little groups like this exhibiting unique adaptation to living in Palawan. Paano ngayon ang rights? Paano ngayon ang karapatan? Yan ba'y pwede silang patalsikin? Yan ba'y pwede silang paalisin? The answer is yes. The answer is yes. And it's happening every day. Ang punto ko is, kailan namin maaayos yan? Malaking trabaho, boss. Batay sa kasaysayan ng aming orihinal na lahing tribu, ay mayroon kaming tinatawag na sariling governance. Yung mayroong tribal governance. Alam natin ang batas ng gobyerno, ng nasyonal. Walang nakakaalam ng adat ng katutubo. It's unwritten. It is verbal. It is passed on from one generation to another by word of unsanctified mouth. So what do we do? Punta ka sa korte, ang huwes hindi nakakaintindi kung ano yung adat ninyo. Ang punto ko is panahon na tignan uli ang sitwasyon dito ng mga katutubo sa Palawan. Let it start with the bright, young katutubo who are educated, who are in the universities. Sa mga nakapag-aral, nag-list na yung dependent nila sa pumumuhay doon sa likas yaman. Kasi yung iba nabubuhay na patungkol sa kanilang pinag-aralan. Pwede na silang mabuhay sa bayan, sa siyudad. Bagaman,
yung originality nila bilang katutubo ay naroon pa rin. Hindi pa rin nababaliwala yung kanilang rights doon sa kanilang IP village o IP community, particularly doon sa kanilang ancestral domain. Paano natin mabubuksan ang pinto so that this young katutubo can also do what they think they need to do. I would like to see non-katutubo who would know about the issues and all that also reach out to the katutubo and help them with the issues. Kami ang taguri namin, kumbaga sa babae, nagdadalaga pa lang ang batas na yan. Sa ganda ng kanyang konsepto at sa dami ng kanyang konsepto, talagang maraming mabibiyaya ang tribu sa buong bansa. Bagaman hindi pa rin gaanong maunlad ang resulta nung implementasyon ng batas. Pero ako mismo hindi ko masasabing bigo. Actually, lamang ang tagumpay. At ang Indigenous People Rights Act natin sa Pilipinas, hinahangaan ng maraming bansa. Kaawa-awa itong mga katutubo natin kapag sila ay naabuso doon sa mga lugar kung saan napakaganda. Kumbaga, nandoon yung totoong, pag sinabi mo na nature, kalikasan, nandoon yung mga old ways nila, yung totoong kultura nating mga Palawenyo, nandoon sa kanila yun eh. Sana hindi sila maabuso ng kahit na sinong tao. Bay tumapon kapungo pailantige kay kuida ko. Bawat tribo ay nangangarap na tratuhing pantay. Gamitin ang kanilang karapatan, madinig ang kanilang boses, at mabigyan ng sapat na oportunidad gaya ng ibang Pilipino. Maging bahagi tayo ng pagpapanatili hindi lamang ng kanilang mga karapatan, ngunit pati na rin ng kanilang mayamang kultura.